Good day sa inyo mga sir. Welcome back. Matagal din tayo hindi nakapag-upload. Naging busy kasi tayo mga sir. So for today's video, alam ko marami nang marunong gumawa nito. Pero susubukan natin may share sa inyo kung paano ko ginagawa o pina-perform ang aking pagpapalit ng fuel filter sa motor ng NMAX or Aerox 155. So ang una ko munang ginagawa sir, tatanggalin natin yung plastic cover yan, tapos tatanggalin na natin yung tangke. Bali kung actual to, medyo matagal talaga tong gawin mga sir. So pag nagpapalit tayo ng fuel filter, kailangan nating linisin ng tangke at yan, lilinisin natin yung tangke at tatanggalin natin yung laman. Kasi pag may laman yan, hindi mo may tatawag, matatapon yung laman ng laman na gasolina. So tatanggalan muna ng gasolina. Then before that, then ang gagawin po natin dyan, yung 4 na bolt, tatanggalin po natin yan, yung 4 na Allen bolt number 4 ang ginagamit nating tools para matanggal yan. Madali namang gawin sa mga motor ng NMAX or Aerox yan, basta mga Yamaha brand. Madali lang siyang gawin, unlike do sa ibang brand. Medyo mahirap. Ito kaya lang nagiging matagal kasi nagbabaklas ng plastic parts. Pwede naman shortcutin, kaya lang may possible na mag-leak pag shortcut mo. So ginagawa ko dahil dito sa shop hindi pwedeng shortcut yung gawa kasi magkakaroon tayo ng back job. Iniwasan natin na magkaroon ng back job yung mga gawa natin. So hindi ako nag-shortcut ng trabaho. Pinakikita ko rito sa shop na maayos yung pagtatrabaho kahit iniiwan ng customer yung kanyang unit. Ibig sabihin, kailangan mong ayusin yung pagtatrabaho. So yan, kung makikita nyo marumi na yung fuel filter. So pagtatanggalin nyo yan mga sir, gamit lang kayo ng cutterfly o yung tinatawag na cutterflies. Gugupitin nyo lang yung tenga ng fuel filter kasi naglalak yan, hindi mo yan mahuhubad basta-basta. Kailangan mo sirain na yung dalawang tenga nya para maipasok mo yung bagong fuel filter. So medyo madali lang naman gawin yan mga sir. Alam ko namang kaya na ng iba yan, pero ito share of knowledge na lang. So hanggat pinapakita ako, may mga nakakagawa na nito at marami na rin nakapag-upload ng ganitong video. So hindi na bago. So ganyan lang, ito-twist mo lang siya ng konti. Yung ibang hindi marunong, yung mga bagong makakapanood na hindi pa marunong, pwede nyo pong gayahin to, itong ginagawa ko. Kung marunong naman kayo, pagpasensya nyo na yung aking video at dagdag kaalaman na lang siguro. So ang ginagamit ko po dyan pag nagpapalit po ako, yung original po, genuine parts ng Yamaha. Every time na may ginagawa po ako motor dito sa shop, mga genuine parts po yung mga ikinakabit ko. Medyo may kamahalan nga lang po ng konti. Ganyan ako maglagay mga sir. Pag nilagay mo na yan, hindi mo agad yan mapipit. So kailangan mong pupukin ng mahina lang naman para magpit lang doon sa lagayan. Huwag mo lalakasan kasi baka malog yung motor. Pagtapos niyan sir, kahit hindi ka magpalit ng filter, pero much better kung magpapalit ng o-ring. Sorry, kahit hindi ka magpalit, okay lang, pero much better magpalit ka ng o-ring na bago. Pero sa mga motor na yung Yamaha, kahit hindi muna hindi pa naman siya gastado, pero pag gastado na, magpalit na.
Ngayon, ng pagpapalit ng fuel filter niyan, yung 4 na tornilyo yan, hindi yan nagkakabaliktad. Kasi, pag yan magbabaliktad, hindi papasok. Yan ang kagandahan dyan sa Yamaha. Pag nagpapalit ka niyan, hindi ka maliligaw. Kasi kapag ka naliligaw ka, hindi magkakasya yung bawat tornilyo do sa 4 na butas. So, may lagayan talaga siya. Yan muna sa ngayon ang ating ginagawa mga sir. Ang pagpapalit ng fuel filter ng NMAX or Aerox 155. The same lang naman sila mga sir. Aerox NMAX 155. B1, B2, pare-parehas lang naman yan. Basta Yamaha. Hanggang sa muli mga sir, matatapos na yung aking video. Ayan. Patapos na ako. I hope na nakatulong ako ng konti sa inyo. So maraming salamat mga sir. Sana may natutunan kayo sa akin. At ngayon lang uli ako nakapag-upload. Busy po kasi. Yan, tapos na.